Thinking ng mga Filipinos kay bagong upong President Duterte. So, anong impression mo kay Philippine President Duterte? Matapang. Matapang na presidente siya. He is very sincere and very true to what he says about loving the country. I think he has the very strong passion in fixing all the real problems of our country. Astig siya. Tingin ko kailangan talaga natin siya ngayon. Bakit sa tingin mo kailangan natin siya? Pilipino masyado ng pasaway, komportable na masyado. Tingin ko kailangan natin ng presidente kahit ano mo yun, yung tipong mag-i-implement, mapapadisikplina tayo. Yung hindi okay sa kanya, ano sa tingin mo? Para sa akin, wala namang hindi okay sa kanya. Parang di pa ako nagmumurang presidente dati. Parang ngayon lang. What do you think of President Duterte's manner of speaking? As we see in the news, he would always speak in curses. He would call some foreign reporters, call them son of a bitch. Does it reflect the Filipino values or culture in any sense? Well, he's actually representing the country, so I think he should be mindful of his words. Siyempre, mali yun kasi yung pagmumura, isa yun sa kasalanan. Pero si Duterte kasi, laki siya sa mga ganun siguro environment niya. Yung mga ganong mga banat niya, nakuha niya yung mga attention ng mga ibang Pilipino. Kasi naiintindihan nila, alam mo yun? Kumbaga nakaka-relate yung mga Pilipino sa kanya. Are you scared of President Duterte at all? No, not at all. For one, I'm not a criminal. He may be really strict to the criminals, but to the Filipinos who are more innocent, I think he's really loving and caring for them. What makes President Duterte different in comparison to former Philippine presidents? Palagi ko siyang naririnig na like parang i-assume niya yung responsibility. Kunwari, magkaroon ng abuse dun sa martial law from dun sa mga sundalo, i-assume niya yung responsibility na pag sila nag-abuso, akong balikan niyo, ako sisihin niyo. He really speaks from his heart, and you really know that what he says, he will do it. So what do you think are the positive things he's done for the Philippines so far? Sa akin yung relationship natin sa ibang bansa, kagaya niyan, nung China, so ngayon medyo okay na. Tapos yung Russia, yan medyo nagiging alay na rin natin. So kahit na sinasabi nila na si Presidente ang pinaka may madaming travel, ang dami niya naman nabalik eh. With what you said earlier, yung relationship natin sa China and sa Russia, parang that puts us in a rocky position sa matagal, yung pinaka long-term ally natin, which is America. Yes, okay. So what is your stand on that? Kasi para sa akin, bakit magpo-focus lang tayo sa Amerika? Bakit ba talagang hindi natin itry na makipag-alay sa iba? Bakit? Actually, lubog na Amerika yun. Ewan ko. So sa tingin mo parang mas merong ulterior motive yung Amerika rather than to really help us? Oo naman, ang dami naman sa history pa lang, marami na rin ginanyan yung Amerika. Kumbaga, syempre tayo, natulungan tayo. Syempre, move on din naman tayo. Hindi na, kumbaga, aasa na lang tayo lagi sa kanila. Syempre, bansa humingi tayo ng tulong sa iba. Syempre, hindi tayo ganun kasi kayaman eh. Kailangan pa rin natin yung tulong. Actually, maganda nga yan kasi humingi siya ng tulong sa Russia, sa China. Kasi sila yung kahit pa parang malapit na bansa sa atin. Since isang taon na simula nang nahalal si President Duterte, so ano sa tingin mo yung mga yung mga na-accomplish niya na bilang presidente ng Pilipinas? Sa droga ba sa tingin mo? Sa droga, hindi pa manalo kasi marami pa talaga. Do you approve of President Duterte's handling of the war on drugs? Yes, a lot of drug lords have already presented themselves, right? And even those that were hiding for a very long time, they have been captured, right? So I guess it's working. Oo naman. Kasi una sinabi na nila na parang it would be bloody. So ano yung expect mo? Talagang may ganun talaga. Kasi, kunyari ako dito nakatira sa Project 4. Marami akong kilala mga addict dito. Ito totoo, hindi ko na sila makita ngayon. Talagang effective din yung ginawa nila. Ito yung sa mga kapulisan. Maraming mga addict dito sa loob ng police.
may nickel, kung ano, sila minsan sila pa mga pusher. Sa tingin mo ba maraming involved internally sa drug trade sa Philippines? Oo naman. Sa Bilibid, di ba? Ngayon lutuan. Ako, nakailang beses na ako labas-pasok sa Bilibid, pero hindi ako nakakulong. Meron lang akong inaayos doon. Nagluluto for ilang years na. Sabi nga, ko lang ngayon, parang narinig ko sa balita, parang bumabalik daw, pero sana huwag naman. Sana mahinto talaga. Ako sa Maynila, kahit labas ko yung dati, hindi ko talaga, yung backpack ko nasa harap ko. Tapos hindi ko talaga nilalabas yung cellphone ko. Ngayon, free ako. Tsaka, so kaya kailangan talagang maging bloody, kailangan talagang matakot yung mga tao dyan sa authorities. Kasi kung wala, kagaya lang nung dati, wala talagang mangyayari. So kailangan, para sa akin talaga tama lang yan na ganyan yung lagay. Pero meron kasi silang sinasabi na maraming nadadamay na inosente in the process of the war on drugs. Kagaya nung makikita nyo sa news na yung mga nasa presinto, yung mga kamag-anak nun, sinasabi lagi na inosente yung anak ko or inosente yung asawa ko. Pero bakit ganito? Ano sa tingin niyo yung ano doon? Ano yung point nila doon? Actually, para sa akin, totoo, siguro nga talaga may mga nadadamay ng innocent. Pero it's part of the process talaga ng paglinis eh. Tsaka sinabi din naman yun na part of the process talaga yan, na may madadamay at madadamay. Kasi nililinis mo talaga eh. So, ayun, para sa akin medyo ino-OA lang yung ano. Kumbaga sensationalizing the news. Pero nakikita naman ng mga ordinary na Filipinos what's really happening and it's for the better. So you think yung ginagawa ng local news natin, sinisensationalize niya yung nangyayari sa bansa natin para gumawa ng pangit na image kay Duterte? Yes. Tingin niyo? Actually, obvious siya eh. Kasi sobrang bias nga eh. Bakit ang mga binabalita yung mga papatayan, pero hindi nila binabalita. Like yung mga infrastructure na mabilis na gagawa, na naa-actionan. So yun, medyo sila, bias. President Duterte is often portrayed by the Western media as brutal leader without any respect for human rights. As a Filipino, how do you feel about this? I feel sad. I just hope that the international media opens its eyes so that they can see what Duterte really has done good for the country, and it's a lot compared with the previous presidents. Para sa akin, mas pro-human rights pa nga yung ginagawa niya. Kasi para sa pangkalahatan, tsaka sino ba yung mga kriminal naman talaga. So, paano yun magiging against human rights? What do you think of Duterte as a whole? I can rate him 1 to 10. I'll rate him 10. 10 is the highest. So you're a pro Duterte? Pro ako kasi as a law student niya, wala pa nga silang napapatunayan na nababiolate na law ni President. Tama lang naman nung mag-react sila ng gano'n. Kasi yun nung nila eh. Pag nakakita silang violent, magre-react talaga yan. Pero, anong action ba nagagawa ng human rights? Actually, hindi mo may iwasan eh. Papatay talaga at papatay. Para ang balak nga talaga, ang sinabi naman ni Mr. President Digong na ubusin niya, lilinisin niya yung mga droga dito sa Pinas. Legit po na karamihan talaga ay positive response. Agree po ba kayo sa stereotype ng mga taga-ibang bansa sa Pilipinas na matindi raw ang problema natin sa drugs dito? Oo, kasi marami ng alamak dito, dami addict sa paligid-ligid yun. Yes, ma'am. Kasi kung sa news lang din naman, ganun yung naririnig ng mga tao eh. Sa tingin ko po, sobrang tindi niya kasi hindi naman po siya aabot sa gobyerno na yung tipong ipapapatay na po yung mga tao. Bakit sa tingin mo ganun katindi ang problema ng drugs dito sa Pilipinas? Kasi laganap po talaga yung pagkalat ng illegal na droga. Siguro dahil mga teenager po ngayon, marami na rin pinagdadaanan. So parang ang naiisip nilang escape o takas sa isang problema is yung drugs. Siguro dahil na rin sa impact nung pagdating nung president natin, which is yung advocate niya na war on drugs. Kaya siguro ganun na lang tindi or ganun na lang lala talaga yung problem sa drugs. Siguro po dahil sa disiplina ng mga tao dito sa Pilipinas. Tsaka
yung behavior ng Filipinos na wala talagang discipline sa Sa tingin mo, ano yung drugs na pinaka-problema natin dito sa Pilipinas? Shabu po, tsaka marijuana. Bakit sa tingin mo yun? Kasi ayun yung mabenta dito sa Pilipinas eh. Kumbaga yung shabu, agad-agad mo makukuha. Pati marijuana. Ano, ecstasy. Alas lahat naman po madali dito. Shabu po. Tapos para sa akin, isa rin po na problema yung weeds o marijuana. Kasi yan po yung karaniwang ginagamit ng mga kabataan ngayon. Dahil siguro mura. Kahit mga high school student may connection sa nagbebenta ng drugs. So, Grabe, no? parang isang tawag mo lang po dun sa nagbebenta sa'yo, meron ka ng drugs. Sa lugar po namin, lalo na sa Quiapo, marami po talagang maraming ang tawag doon, drug lord 'yon. Supplier na hindi alam ng mga pulis. Pero minsan po pulis pa yung Kasabwat. pulis pa yung nagpo-protect sa mga drug lord sa lugar namin. May nagbago na ba sa Pilipinas mula nung nilaunch ni President Duterte yung war on drugs? Yes, there's a big change. Hindi na ganun katalamak, hindi na yung parang dito na lang sa may gilid na madilim, naggaganon, watchful na sila. Wala, So, in the nagsibalikan na streets of the ngayon. Philippines, I can say na secure naman. Sa tingin ko, mas naging delikado sa situation ngayon kasi may iba talaga na ginagamit yung advocate ng president natin para lang mapatumbay yung mga kalaban nila or mga kagalit nilang tao. Kaya nila... May point siya, pwede yon. Or, tinutumba nila dahil baka sila ay kanta. Pwede rin yung sinasabi nito and I would agree to that. Diba? Just to be fair naman, din. Ginagawa yan. Kaya nga talagang matindi yung crackdown ni Tatay Digong dyan. But mostly, mas broader effect yung tumahimik yung bansa natin. For me po, mas naging safe. Mas nagkaroon po ako ng kumpiyansa na magkaiba yung lumabas dalawa. na mag-isa lang ganun. Kasi wala na po akong masyadong nakita na parang takot yung yung mukha. Yun. Sa ngayon po, hindi ko po masasabing safe talaga. Kasi kahit saan po magpunta, parang nakasunod po talaga sa yung peligro, ganyan. Hindi mo po talaga siya maiiwasan. Kumbaga parang anytime po, pwedeng ikaw yung maging biktima, ganun po. Sa tingin ko po, oo. Kasi po, sa lugar po namin dati, it's sa Maynila, sa Orobi, marami po talagang mga drug addicts doon at sobrang talamak po talagang pagnanakawan ng mga riot. Kaya mula po nung nagkaroon ng war on drugs, nabawasan po yung rate ng riots and pagnanakawan po. Sa tingin mo, gaano ka dugo or ka-violent yung war on drugs dito sa Pilipinas? Sobra po. Kumbaga, may nasisirang pamilya, may naiiwanang anak. Dahil lang sa pagpatay ni Duterte. Sa tingin ko, yung mga namatay po na yun dahil sa war on drugs is nasa 90% drug addicts and for the 10% is the innocent. Deserve ba nila yung second chance or the due process? Deserve nila, deserve lahat, kahit sino, kahit hindi yung mga nagda-drugs, lahat deserve ng second chance. Kasi, ayun nga, lahat lang tayo nagkakamali, dapat pabigyan din ng pagkakataong bumawi. Oo naman, pero depende yun sa kanila kung gusto din talaga nila Yung mga nanggahasa, ganon? Nanggahasa, pumatay. Bago. Kung talagang drug addict sila, tapos gusto nila magbago dahil nga doon, gawin na nila. Kasi po kasi prosecutor yan eh. So, oo, may mga bagay siya na ginagawa na parang sumusobra po. Pero, nababawi naman niya po yun eh. Siguro ko, yung mga nasasabi sa TV is yung mga pangit lang. Pero may iba naman na okay. Ayun yan. Laging nasasabi yung sa war on drugs, nasasama na corrupt din daw siya, ganon. Sa Western po, di ba, hindi sila sanay na ganon kadami yung cases sa bansa nila, kaya hindi sila nakakaranas na may nagpapataw ng ganong batas. Unlike dito sa atin na talagang lumalaki yung problem na yon, at kung hindi siya nasolusyonan agad, mas kawawa yung mga... Magkaiba yung views nung dalawang, di ba yung katabi niya? Magkaiba sila ng views eh. And that's good kasi at least kahit papaano, magkaibigan kayo, kung ano man yung view mo, respeto na lang. Filipino. So, sa kanila,
Iba yung problema nila at iba yung problema namin. So, it's up to our president kung paano niya susolusyonan yon. Huwag silang makialam. Sa tingin nyo, paano mareresolve yung problema sa drugs dito sa bansa natin? Sana gawin ng mga pulis ng maayos yung nila, trabaho nila. And then Kaya nga galit na galit si Duterte doon sa mga ibang pulis. Pinagagalitan niya yan at sinisibak, nire-relieve yung mga gumagawa ng mga ganyang kabalbalan. yung mga taong gumagamit, sana ma-realize nila na mali talaga yung ginagawa nila. Tsaka mag-focus na lang sila sa family nila. Siguro po yung sa opinion ko, sa part po ni Duterte, wag niya pong puntirahin yung sa mga lower grounds. Ang puntirahin niya po yung mga higher grounds kasi Hindi ba? Di ba? Nakita nyo naman, yung iba nga tumakas ng bansa eh. Nakita nyo naman, yung like for example, yung mga parohinog, yung mga mayor dyan sa Iloilo, sa Cebu, mga judge, mga general, hindi ba malalaking tao yung mga yun po talaga yung mga nagiging supplier nila eh. So, paano po maubos kung kung sa higher grounds ay hindi nagagalaw? Parang kahit na maano po yung sa baba, nag-raise up ng another na makakapagbenta. So, parang wala rin pong kwenta. Ganun po. Una sa lahat, kaya bakit nagkaka-drugs kasi sa hirap din. And sana, para ma-solve siya, yung poor people to give a chance na magkaroon ng trabaho, magkaroon ng education. Kasi yun talaga yung punot dulo Tama. Kahirapan. Yung reaction nyo nung nabalitaan nyo na magre-retiro na siya sa politika? Medyo rin po kami, parang nabibigla rin po kami ma'am, na bakit bigla siyang magre-retiro, na dapat sana ipagpapatuloy niya ang lahat na ginawa niya mga proyekto ma'am. Masyadong nakakabala kasi maganda yung pamamalakad niya eh. Kung ako lang po tatanungin, sana huwag po muna siya magretiro. Yun, dapat huwag muna. Kailangan siya ng taong bayan. Lalo po katulad namin mahirap. Sa akin lang okay lang. Okay. Paano yan? Dinala na sa dahig. Naman kasi matanda rin naman siya. Kailangan na rin naman niya Ako agree din ako. Actually, isa ako sa mga nagsasabi na magpahinga na siya. Oo, magpahinga na siya kasi he gave his best for 6 years. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi ko rin siya masisi kung bakit siya lumabas, kung bakit hindi siya nagpapahinga, kung bakit siya tumutulong pa rin sa current political landscape. Kasi nakikita niya, siya mismo nakikita niya. Akala niya kasi pagpapatuloy nitong Marcos Jr. na ito, ang kanyang legacy kumbaga tapos ngayon nakita ninyo, instead na i-correct ni Marcos Jr. yung mga puna ni PRD, anong ginawa nila? Ayun, dinala nila sa tinrider niya. Sarili niya, itapagin niya, yung pamilya niya, yung mga apo niya. Sa batas kasi natin, yung pagtakbo ng presidente is under 1987 Constitution, isa once lang, hindi ka na pwede tumakbo. Pag tumakbo ka on the same position, na yun, illegal na, di ba? Pero yung sa akin na yung vice presidential, tinatakbuhin niya, hindi na makasama sa Matatalino yung mga na-interview dito, na-mention o na sa batas yun eh. Pag presidente ka, natapos ng term mo, tatakbo ang vice president, hindi mo nakistay free sa constitution natin yun eh, nabawal eh. Kaya pwede pa siyang tumakbo as vice president. Mayor. Wala lang sana termino, mas maganda wala nang wala nang termino para hindi na matapos eh. Ako, agree ako. Alam nyo, kung titignan natin itong mga developed countries, like Singapore, China, nakita ninyo yung leader nila, matagal sila magpalit. Kasi doon sa iba yung landscape ng kanilang politics. Always, like for example, inakusahan ni Biden na dictator si Xi Jinping. But look at China now. Nababahala na ang US dahil threat na talaga sa kanila ang China. Kasi pag merong consistent leader, maganda ang pamamalakad at tuloy-tuloy yan, talagang pupunta tayo doon sa develop na country. Pero sa atin, every 6 years, walang continuation, walang continuity. Ang nangyayari, iba yung patakaran nito, susunod, iba na naman patakaran nito. So like for example, the war on drugs, dapat tuloy-tuloy yung ganung mahigpit. Na war on drugs, yung talagang may kamay na bakal, may ipin, kumbaga. Ngayon, sasabihin ba naman ng Pangulo, bahala kayo dyan, basta kami dito, tuloy-tuloy lang.
So, hindi matatakot yung mga drug lords, yung mga durugista, hindi matatakot, di ba? Tanin nyo ang America, for example, hindi na sila ngayon, hindi na consistent, hindi na sila paiba-iba. Kumbaga kasi every 4 years, iba kay Biden, iba kay Trump, tapos susunod, hindi na naman natin alam kung ano. And that's the negative impact nung ganyan. Well, kung okay naman, maayos naman yung leader, di ba? Like, ayan, Netanyahu, Putin, ang tagal-tagal na nila. Nakakasurvive sila and kasi kung pipitsugin itong mga bansa na ito, hindi magiging ganun ang reaction ng US sa kanila. Talaga yung President Duterte forever po kayo. Duterte talaga ako, ma'am. Dami talaga Duterte. Pangulong Duterte na tumakbo bilang Vice Presidente. Alam nyo, nakaka-believe yung mga nasa norte, lalo na mga Ilocano, na sumuporta or nagmamahal talaga kay Marcos Jr. or sa Marcos family, na nakita nila ngayon, na-realize nila na, teka, hindi tama itong ginagawa ni Marcos Jr. Nakaka-believe yung ganun. Kasi yung mga loyalista or Marcos supporter na kitang-kita naman natin ang ginawa. Lalo na yung pag-traitor kay PRRD. Pero andun pa rin sila. Yung tipong idol na nila yung sila Trillanes, sila De Lima. What? Dito mo makikita, gaya ng sinabi ko, na kung the same ba yung support ng taong bayan noong kauupo niya hanggang sa pag-retiro niya, sa end term niya, ibig sabihin kung the same yun, ginampanan at ginawa niya ang kanyang trabaho. Pero kung sa kanyang pag-upo, kung sa kanyang pag-upo, maraming support, tapos sa end ng kanyang term, maraming na-disappoint, ibig sabihin, na-disappoint sila, hindi nila nagustuhan yung kanyang pamumuno. In contrast with Marcos Jr., nung siya ay nangangampanya, marami ang sumuporta. And of course, aside from because of Sara Duterte, kabaliktaran ngayon as of this point in time. Makikita naman natin merong mga Marcos supporters, pero mangiilan-ilan yan. Ang nagpadami sa mga sumusuporta kay Marcos Jr. ngayon ay yung mga dilaw. Which is, sinasabi ko sa inyo, yung mga dilaw na yan, kunwari kakampi nila ngayon kay Marcos, pero pagdating ng araw, sila din ang magpapabagsak kay Marcos Jr. But, kung titignan talaga natin, majority, and in fact, if you see from the survey, number 1 sa survey ng presidential by 2028 is Sara Duterte, and that indicates something. That indicates na talagang malakas pa rin, okay, ang pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. And it's not because of the Duterte name itself, but it is because kung ano ang kanilang ginawa na gampanan, trabaho para sa bansang Pilipinas. That is the effect. Hindi yung dahil sila ay fanatics, sila ay hindi Duterte tayo, hindi ganoon. Hindi yung bandwagon dahil marami talaga ang magmamahal sa isang tao kung maganda ang ginawa mo para sa bansa natin.